Stay awake, for you do not know when the Son of Man will come. You will draw water joyfully from the springs of salvation. Blessed Wednesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Ngayong maulan na Miyerkules, we are still thankful. Dahil although yung mga iba nasalanta ng lakas ng ulan, pero kung tayo ay nabubuhay pa sa araw na ito, meron pa din tayong obligasyon na tumulong sa mga nasalanta, kung hindi man ipagdasal sila o magpadala ng GCash or whatever tulong that we can give them at patuloy ang buhay. At ngayon, ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, we are being reminded about, ang gusto kong i-magnify dito is yung the end of time. Yun bang kamatayan? Death. Yan yung bagay na wala tayong magagawa kung hindi dadating at dadating yan. For we do not know when the Son of Man will come. Yung judgment ba, kung saan ka ba pupunta, sa heaven ba o sa hell. Naalala ko, meron akong nakitang video about a politician na namatay, tapos kakatok na siya sa pinto ng langit. Naalala ko, napakaganda talaga namang comedy ito dahil sinabihan siya ni San Pedro that he is given 24 hours. Pwede rin daw bumoto kasi kung saan ka pupunta, sa langit o sa impyerno. At binigyan siya ng 24 hours at he is allowed to revisit kung ano ba ang meron doon. What is in store for you before ka boboto? And so, to cut the story, dahil medyo mahaba iyon, ay pinili niya yung impyerno. Kasi nung nakita niya yun daw, napakaganda, napakabango. Andun na mga kaibigan niya, nandun na mga kamag-anak niya kasi sa langit, wala siyang kakilala kahit isa. Tapos dasal na lang sila ng dasal ng Alleluia, kanta ng kanta. Parang ganun lang, solemn lang. Pero dun sa impyerno, sobrang ganda. Golf course daw yon. Tapos daw, maraming merriment. Sobrang saya. Siyempre, pinili niya yung impyerno. Sabi ni San Pedro, okay ka ba dyan? Yan na talaga. Yes po, final na po yun. Ang dami ko pong kakilala doon. At ang saya-saya doon. And so, binigay ni San Pedro kung ano ang hinihiling niya. Yun ang binoto niya. Doon siya pumunta. And pagbaba niya doon, oh my God, sobrang mainit, sobrang mabaho, sobrang ayaw mo doon. Yun real impyerno. At bumalik siya, bakit naman po? Kasi daw, campaign period daw yon. Siyempre, it's meant ng comedy. Campaign period daw yon yung the day before na siya ay nag-revisit. Pero, kaya maganda. Kaya ang real impyerno ay yun na. Yung mabaho, mainit, yung ayaw na ayaw mo doon. Anong moral lesson? Ang sinasabi sa atin at ang panawagan sa atin, this should be our realization kapag ka death ang pag-uusapan is, did we live our lives na we did our part to become the person that God wants us to be? Very concrete example is yung mag-asawa. Kahit ba hindi present ang asawa mo, ikaw ba ay loyal sa kanya? Kahit ba hindi present ang Panginoong Diyos kasi feeling mo walang nakakakita sa iyo, ikaw ba'y nangungupit? Ikaw ba'y nagnanakaw? O kahit ba yung asawa mo'y wala sa tabi mo kapag ka merong lumandi-landi sa yung babae, yung katulad ng kwento ni Tito John na may humawak sa kanyang maganda't sexing babae doon sa escalator, talaga bang ikaw ay loyal? O, di ba? Natatawa ang mga may asim pa na asawa dyan. Kaya tandaan natin,
Did we live our lives the way God wants us to? Yun ang iiwanan kong tanong sa inyo. Kasi according to Saint Matthew, yan, much is required. Much will be required of the person entrusted with much. So, kung ikaw, anong capacity mo ba? Kasi binigyan ka ng Diyos, so yan ang ipagkakaloob mo rin sa iba. Kung ano yung pinagkaloob sa iyo, sana yun din ang ipamahagi mo sa iba. Tandaan natin, we are given this life and to live this life to the full at pagdating ng judgment day o ng paghuhukom o ng araw na tayo ay haharap na sa Diyos, pag tinanong ka, paano mo isinabuhay ang buhay na ibinigay sa iyo? Sana pwede mong sabihin, I live my life to the full, to the full. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, we lift up to you yung mga tao pong nasasalanta ng bagyong Christine. Alam po namin na mahirap. Dito lang nga po, pagka umuulan at bumabaha, mahirap eh. Yun pa kayang mawalan ka ng bahay o ano rin ang gamit mo sa baha. Sadyang napakahirap. But I know you are in control of everything. We entrust to you everything, dear God. Ikaw na po ang bahala sa aming buhay. Amen. Blessed Wednesday once again. God bless us all.